Kabanata 1541. Blade Hero's Tomb. Ito ay kakaiba. Huminto ang lalaking nakaputi, gayon din si Tyr Summers. Habang tahimik ang paligid nila, mas lalong hindi mapalagay ang loob nila. Baka nandito lang ang sword and blade mount para sa palabas. Wala rin akong ideya. Ang lalaking nakaputi ay nagulat din dito. Maya-maya pa ay binilisan na niya ang kanyang lakad. Dahil walang panganib mula sa mga punso, ayaw niyang mag-aksaya ng maraming oras dito. Nagsimulang humakbang pasulong ang dalawa at tuluyang dumaan sa maliit na daanan. Gayunpaman, ang mga espada at talam sa magkabilang panig ay nanatiling hindi gumagalaw. Parang nag-o-overthink ang dalawa. Sa katunayan, ang mga punso sa magkabilang gilid ng landas ay para lamang sa dekorasyon. Gayunpaman, nakita ni Tyr na kakaiba ito. Nakita nila ang maraming puting buto na nakakalat sa loob ng blade mount at sword mount sa daan. Walang pag-aalinlangan, ang mga puting butong iyon ay pag-aari ng mga hindi nakapasok sa puntod ni Blade Hero. Ang kanilang mga bangkay ay naiwan upang mabulok dito. Gayunpaman, ang mga punso ay hindi agresibo, kaya bakit napakaraming tao ang pinatay dito? O baka iba lang ang inatake ng mga punso, ngunit hindi sina Tyr at ang kanyang kasama. Hindi nag-overthink ang dalawa dahil may batong pinto ang bumungad sa kanila. Ang pinto ay natatakpan ng hindi mabilang na mga marka ng espada at talam. Bukod pa riyan, may bahid ito ng itim na bahid ng dugo. Siguradong maraming matinding labanan ang naganap dito. Sa oras na ito, si Tyr at ang lalaking nakaputi ay tumalikod at tumingin sa mga punso. May mga kalansay na nakakalat kung saan-saan, tulad ng isang sinaunang larangan ng digmaan. Parehong trahedya at nakakatakot ang eksena. Isang hakbang pasulong ang lalaking nakaputi at ginamit ang kanyang kamay para itulak ang pintong bato. Makapal at mabigat ang pintong iyon, ngunit nabuksan ito nang gamitin niya ang lahat ng kanyang lakas. May mga paniki na may pulang dugo ang mga mata na lumipad palabas ng batong pinto. Sa loob ng libingan ay napakadilim. Kinuha ni Tyr ang phone niya at binuksan ang flashlight function. Lumakad ang dalawa sa libingan sa pamamagitan ng pintong bato. Sa liwanag mula sa flashlight ng telepono, biglang lumiwanag ang espasyo sa loob ng puntod. Nakarinig sila ng malakas na kalabog, saka kusang sumara ang pintong bato sa likod nila. Subconsciously, tumalikod si Tyr sa pagtatangkang itulak ang pintong bato. Nakita niyang madaling buksan ang pintong bato mula sa labas, ngunit mahirap itong buksan mula sa loob. Kahit naubos na ni Tyr ang lahat ng lakas niya, hindi niya maigalaw kahit isang pulgada ang pintong bato. Mukhang nakulong tayo dito. Inipon ni Tyr ang kanyang kapangyarihan sa pagitan ng kanyang mga palad at ginamit ang armor dagger upang marahas na laslas ang pintong bato. Gayunpaman, nag-iwan lamang ito ng magaan na marka sa ibabaw ng pintong bato. Imposibleng hatiin ang pasukan. Huwag kang mag-alala tungkol dito sa ngayon, walang pakialam na tugon ng lalaking nakaputi. Sa oras na ito, binuksan din niya ang flashlight ng kanyang telepono. Napunta na sila sa puntod ni Blade Hero sa wakas. Sa katunayan, ito ay isang medyo ordinaryong kuweba na kasing laki ng basketball court. Ang pader ng kuweba ay natatakpan ng lahat ng uri ng mga halaman na hindi pa nila nakita noon. Hindi alam kung paano tumubo ang mga halaman sa madilim na lugar na ito. Isang lantang buto ang nakaupo ng baluktot sa isang sulok sa loob ng libingan, isang mahabang espada sa kaliwa at isang malamig na talam na kalahating braso sa kanan. Blade Hero. Ang lalaking nakaputi ay naglakad patungo sa lantang butong iyon sa unang pagkakataon. Sa sandaling ito, ang lalaking ito, na kanina pa nakakapagpatahimik sa kanyang isipan, ay nagpahayag ng kasabikan. Ito si Blade Hero. Pagkasabi niyan, tumingin siya sa dalawang gilid ng balangkas ng Blade Hero at sinabing, Sword of Grace and Heavenly Conquering Blade. Ito ang dalawang divine weapon na taglay ni Blade Hero. Sword of Grace and Heavenly Conquering Blade. Hindi pa narinig ni Tyr ang tungkol sa dalawang banal na sandata na ito, ngunit dahil sa pananabik ng lalaking nakaputi, tiyak na napunta siya sa lahat ng paraan para sa mga sandatang ito. Lumapit si Tyr kay Blade Hero. Ang lalaking iyon ay isang walang katulad na henyo sa kanyang henerasyon. Ang pinakamakapangyarihang taong ito ay nasa ilalim lamang ng realm of demigod, Seal. Sa huli ay nauwi siya bilang isang tumpok ng mga buto sa ilang na bundok. Malungkot ang kanyang kwento. Pumunta ako sa puntod na ito para sa Sword of Grace at 3 Sword Scriptures. Ginagamit mo ang talim, tama.
Biglang tanong ng lalaking nakaputi. Tama ka. Tumango si Tyr. Pero, hindi ko ito madalas gamitin. Ang lalaking nakaputi ay nagpahayag, ang Sword of Grace ay mapupunta sa akin, habang ang Heavenly Conquering Blade ay sa iyo. Ito ay isang patas na pamamahagi. Pagkalabas natin, wala tayong utang sa isa't isa. Okay. Hindi na ito pinansin ni Tyr at walang malay na tumango. May ilang salita sa dingding doon. Maya-maya lang ay biglang napatingin si Tyr sa pader na katabi ni Blade Hero. Napakaraming salita ang nakaukit sa dingding. Sinipat ng lalaking nakaputi ang kanyang flashlight sa dingding. Sinimulan niyang basahin ang mga salitang iyon. The more he read, mas lalong kumunat ang noo ng dalawa. These engraved words are from Blade Hero's biography. It also records why he died here. Nakatitig din si Tyr sa nakasulat sa pader na bato na hindi kumikislap ang mga mata. Ang Blade Hero ay gumugol ng habang buhay na nahuhumaling sa mga espada at talam. Isang kataas-taasang henyo mula sa sinaunang martial arts world na nagkataong isang bihirang pagtatagpo ng siglo. Isang martial arts practitioner, isang hakbang ang layo mula sa realm of demigod, ngunit hindi inaasahang pinagtaksilan ng kanyang kapatid at tuluyang namatay dito. Sabay na binasa ng dalawa ang text na nakaukit sa dingding. Binanggit ng teksto na ang Blade Hero ay isang bihirang henyo ng sinaunang martial arts world. Sa murang edad na 20 taong gulang, natamo niya ang kanyang katanyagan sa sinaunang martial arts world, ang kanyang mga kasanayan ay walang kapantay, at pagkatapos ng ilang pagsusumikap, naisip niya ang isang paraan upang umakyat sa realm of demigod. Kapag hinog na ang oras, natagpuan ni Blade Hero ang kanyang sarili na isang angkop na lugar, handang pumasok sa realm of demigod. Kaya, hiniling niya sa kanyang kaibigan, si Queen Numan, na protektahan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pinaka-critical na oras, pinagnanasaan ni Queen ang mga kayamanan sa mga kamay ni Blade Hero. Kaya naglunsad siya ng pag-atake kay Blade Hero at kalaunan ay nagdulot ng matinding pinsala sa Blade Hero. Sa huli, tumakas si Blade Hero sa kuwebang ito at nalagutan ng hininga dito. Ang huling pangungusap ay nagtala na ang mga maaaring makapasok sa libingan ng hindi inaatake ng mga punso sa labas ay nakatakdang makilala si Blade Hero. Isa lang ang kondisyon niya para sa mga matagumpay na nakapasok sa kanyang puntod at nakuha ang kanyang kayamanan. Pagkatapos umalis sa libingan, kailangan nilang gamitin ang kanilang mga kakayahan upang tapusin si Queen at ipaghiganti ang Blade Hero. Hindi ko inasahan na makikilala ang isang taong kasuklam-suklam gaya ni Queen sa mundong ito. Nakakalungkot lang para kay Blade Hero na magtiwala sa kanya ng sobra. Hindi ko inaasahan na ganoon pala siya kasama para umatake kay Blade Hero nang biglaan, pinapatay ang kanyang kaibigan, napaluha si Tyr. Naiinis siya sa paglapit ni Queen. Ang lalaking nakaputi ay sumimangot at nagsabi, ang sinaunang martial arts world ay mapanlin lang. Kahit na ang mga biolohikal na kapatid ay maaaring magpatayan para sa kapakanan ng tubo. Kaya ano ang inaasahan mo sa ganitong uri ng kapatiran? May mga bali-balita lang na lumilipad sa labas ng mundo tungkol sa death wish ni Blade Hero. Ngayon parang totoo na pinatay siya ng hindi makatarungan. Tanong ni Tyr, narinig mo na ba si Queen? Sikat ba siya sa sinaunang martial arts world? Ang lalaking nakaputi ay umiling at sumagot, walang narinig tungkol sa kanya. Sa oras na ito, nauubos na ang pasensya ng lalaking nakaputi. Wala siyang gaanong oras para pag-usapan ang masamang dugo ni Blade Hero at Queen, kaya sa halip, itinuon niya ang lahat ng atensyon niya sa Sword of Grace sa tabi ng Blade Hero. Tumayo siya sa harap ng balangkas ng Blade Hero at yumuko sa kanya. Pagkatapos, inabot niya ang espadang iyon. Kabanata 1542. Ang nakatadhana. Dumagundong. Sa sandaling hinawakan ng lalaking nakaputi ang hilt ng Sword of Grace, isang umugang na tunog ang biglang umalangaw-ngaw mula sa labas ng puntod ni Blade Hero. Napakalakas nito na bahagyang yumanig sa buong libingan. May mali. Kumunat ang noo ni Tyr. May nakita siyang puting electric current sa ibabaw ng Sword of Grace. Ang agos na iyon ay agad na nagpapaliwanag sa buong kuweba na tila liwanag ng araw. Dude, bilasan mong bitawan ang espada. May sira. Nagmamadaling sigaw ni Tyr. Sa kasamaang palad, sa oras na ito, ang kamay ng lalaking iyon ay tila nakadikit sa espada. Sumigaw siya, ang espadang iyon ay mahigpit na dumahigit sa aking kamay.
Hindi ko kayang bitawan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ang espadang iyon ay nagsimulang manginig ng malakas. Samantala, ang puting kuryenteng iyon ay nagsimulang dumaloy sa katawan ng lalaking iyon sa pamamagitan ng katawan ng espada. Sa wakas, ang lalaking iyon ay nagpakawala ng isang masakit na hilanghing. Anong nangyayari dito? Nalanghap ni Tyr ang malamig na hangin. Sa pinakasunod na segundo, biglang nakita ni Tyr ang dalawang berdeng ilaw na nakasindi sa eye sockets ng bungo ni Blade Hero. Isang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ang bumalot kay Tyr at agad na binalot ang kanyang buong katawan dito. Napakalakas ng puwersang iyon kaya kahit si Tyr ay hindi makalaban. Nagsimula siyang mawala ng kontrol sa kanyang kamay habang nakaunat ito upang kunin ang Heavenly Conquering Blade sa kabilang panig ng Blade Hero. Huff! Ang parehong puting electric current ay dumaloy mula sa Heavenly Conquering Blade at agad na dumaloy sa buong katawan ni Tyr. Parang tinamaan ng kidlat. Nang tingnan muli ng dalawa ang kalansay ng Blade Heroes, malabo nilang nakita ang isang silhouette na nakatayo mula sa skeleton. Pagkatapos, nakita nilang pinaghiwalay nito ang kanyang mga kamay, at nahati ang kalansay sa dalawa. Kaagad pagkatapos, ang kaliwang kalahati ng kalansay ay pumunta sa lalaking nakaputi at sinapian ang kanyang katawan. Kasabay nito, ang kanang kalahati ng kalansay ay nagmamay-ari sa katawan ni Tyr. Ang dalawa ay agad na kinokontrol ng bawat kalahati ng balangkas, ayon sa pagkakabanggit. Ang Sword of Grace at ang Heavenly Conquering Blade ay sabay na hinugot ng dalawa, at sinimulan nilang hiwain ang sandata sa isa't isa. Clang! Nagkaroon ng malutong na tunog ng pagbangga ng bakal. Pagkatapos ay sinundan ito ng malaking agos ng puting agos na bumubulusok sa lahat ng direksyon. Samantala, may boses na umalangaw-ngaw sa tabi ng kanilang mga tainga. Ang nakatadhana, ikaw ay itinuring na karapat-dapat sa pamamagitan ng tibak at talon ngayon na payagang makapasok sa aking libingan. Kaya, ikaw ay karapat-dapat na tumanggap ng aking mana. Kaya ngayon, ipapasa ko sa iyo ang aking panghabang buhay na kapangyarihan sa paglilinang, ang paraan ng paglilinang ng aking natatanging kasanayan sa 3 kasulatan, at 7 blade form. Pagkatapos mong matanggap ang aking mana, hindi ka na magagapi sa Realm of Transformation. Kung ubusin mo ang iyong buong lakas, sapat na ang iyong lakas sa pakikipaglaban para magkaroon ng tunggalian laban sa isang kalaban ng Realm of Demigod. Ang tanging kailangan ko lang ay iyong tapusin mo ang Queen Numan para sa akin pagkatapos mong umalis sa puntod. Boses iyon ni Blade Hero. Hindi alam kung anong uri ng paraan ang ginamit niya upang maiwan ang kanyang boses pagkatapos ng kanyang kamatayan. Gayunpaman, ito ay hindi karaniwan sa mga araw na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga kagamitan sa pag-record ay karaniwan sa modernong lipunan. Si Blade Hero ang nagdisenyo ng lahat ng ito bago siya namatay. Ang lalaking iyon ay hindi lamang naglatag ng lahat ng uri ng pormasayon at mga bitag sa labas ng kanyang libingan, itinatag din niya ang mga tibak at talon upang mahanap ang kanyang sarili na isang tagapagmana balang araw upang matanggap ang kanyang pamana at ipaghiganti siya. Nagawa pa ni Blade Hero na hulaan ng maaga na ang mga tagapagmana na makikilala ng mga punso sa huli upang matanggap ang kanyang mana ay 2 tao sa halip na isa. Sa makatuwid, ang kanyang kalansay ay nahahati sa 2. Parehong naramdaman ni Tyr at ng lalaking nakaputi na ang bawat kalahati ng kalansay ay patuloy na sumusubok sa kanilang mga katawan, at ito ay pahigpit ng pahigpit na tila ba masisikip sa kanilang mga katawan. Samantala, ang ibabaw ng tumpok ng mga buto ay nagsimulang magpakita ng puting aura na patuloy na nagsisikap na sumanib sa katawan ng dalawa. Arg! Sa loob ng kuweba ay maririnig ang patuloy na ungol ni Tyr at ng lalaking nakaputi. Medyo masakit ang itsura nila na para bang sisubog na sila. Clang! Muling nagkasagupaan ang Sword of Grace at ang Heavenly Conquering Blade. At this very instant, pareho silang hindi napigil ang ipikit ang kanilang mga mata. Ngunit, sa kabilang banda, isa pang imahe ang lumitaw sa kanilang isipan. Kasabay nito, sa kabilang panig ng Stonehenge. Sa wakas ay nakarating na doon sina Ostermore, Cotilcald, at ang iba pa. Nang makita nila si Stonehenge sa harapan nila, naging maingat ang grupo. Bago sila pumunta dito, nagpadala na si Cottier ng isang tao para kolektahin ang lahat ng impormasyon sa bundok ng maaga, kaya nagkaroon sila ng isang partikular na kakayahan upang madaig ang Stonehenge.
Upang maiwasan ang mga aksidente, nagpadala si Katia ng 2 nicho ng Calt Fortress upang manguna at subukan ang tubig. Parehong kinakabahan ang mga magnanakaw sa puntod. Walang alinlangan, ginagamit sila ni Katia bilang mga guinea pig. Gayunpaman, kinailangan nilang gawin iyon dahil papatayin sila kaagad kapag tumanggi silang sundin ang utos niya. Maingat na pumasok ang dalawa sa Stonehenge. Bawat hakbang nila, paulit-ulit silang nag-aalangan. Nangangamba sila na baka mag-trigger sila ng mga bitag sa susunod na segundo. Wala pang 10 minuto ang itinagal ng dalawa sa 20-30 metro. Naghintay sa labas sina Katia, Oster, at ang iba pa. Maaari mo bang gawing mas mabilis ang iyong mga tao sa trabaho? Nang makita ang dalawang iyon na nag-aalangan na humakbang pasulong, medyo naiinip na si Oster sa paghihintay. Pinandilatan ni Katia si Oster at pinayuhan, sila ang mga elite ng aking Calt Fortress. Isa pa, kailangang maging maingat ang mga Tomb Raiders sa bawat hakbang na gagawin natin. Ang kaunting pagkakamali ay magdadala ng kapahamakan sa atin. Kaya't huwag mo silang madaliin. Hindi pa tayo nakakarating sa puntod ni Blade Hero. Sa way ni Oster, hindi nasiyahan. Katia was instanted up as she scolded coldly, "Oster, if you think my people are too slow, you can go in yourself or else you better shut your mouth." Pinandilatan ni Oster si Katia, ngunit hindi na ito nagsalita pa. Sa sandaling iyon, sa tuktok ng isang malayong bundok, isang kulog ang umalangaw-ngaw. Nang maglaon, nakita ng grupo ang isang unos ng mga ulap ng kulog na hindi maipaliwanag na nagtatagpo sa kalangitan sa gabi. Ang bagyo ay bumuo ng isang napakalaking puyo ng tubig. Sa loob ng puyo ng tubig ay isang napakaraming kidlat na gumagala na parang isang mahabang silver-white dragon rumble. Nagkaroon ng matinding pagbabago sa panahon na para bang sisirain ng inang kalikasan ng buong Sunset Mountain. Anong nangyayari dyan? Sabay-sabay na napatingin ang lahat sa thundercloud storm. Lahat sila ay nagsimulang makaramdam ng kaunting hindi mapakali na malalim na pag-alanganin. Sa direksyon ng Blade Hero's Tomb. Nagbago ang ekspresyon ng isa sa mga tagapag-alaga ng Sacred Association nang sabihin niya, si Tirkaya at ang kanyang kasama ay nakapasok sa libingan. Siguradong may hinawakan sila sa loob ng libingan upang matrigger ang hindi pangkaraniwang pangyayaring ito. Ang Blade Hero ay isang powerhouse sa tuktok ng Realm of Transformation. Kaya't kahit pagkamatay niya, hindi kakaiba para sa kanyang enerhiya na mag-trigger ng kakaibang phenomenon sa langit at lupa. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isa ay pumasok sa Realm of Transformation, kaya na ng taong iyon napakilyusan ang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Not to mention that Blade Hero also happened to be the strongest warrior below the realm of the demigod. Kaya't ang taong iyon ay hindi matatalo sa Realm of Transformation. Something is off about the situation. Nakasimangot din si Oster. Sa pagkakataong ito, nang muli siyang tumingin kay Katia, hindi na siya magalang. Katia, bilasan mo at mabilis na tuklasin ng iyong mga tao ang lugar. Kung maglakas loob kang ipagpaliban pa ang negosyo at galitin ang Reverend, lahat tayo ay magdaranas ng kalunos-lunos na kahihinatnan. Kabanata 1543. Nagdusa ng matinding casualty. Sa oras na ito, napagtanto din ni Katia Kald ang kabigatan ng bagay. Kaya, hindi na siya naglakas loob na magsabi pa kundi nagbili ng 2 subordinate ng Calt Fortress. She commanded, "March forward quick, ano kayong 2 makulit na parang pagong. I will give you 3 minutes to go through Stonehenge." Ang 2 sa mga magnanakaw sa libingan ay naging mas kinakabahan sa kaibuturan. Matagal nang nagbabad ang kanilang mga pawis sa kanilang mga damit. Gayunpaman, bagaman nag-aatubili silang sundin ang utos, kailangan nilang sundin ang mga utos ng militar. Kaya nga, huminga ng malalim ang 2 Tomb Raider at saka sumugod sa tapat ng Stonehenge. Walang nangyari. Gayunpaman, walang nangyari. All the same, walang gumagalaw. Ang duo ay sumugod ng ilang daang metro. Gayunpaman, walang batong gumagalaw gaya ng sinabi ng alamat. Gayon din, hindi naligaw ng landas ang 2. Dumaan sila sa Stonehenge ng madali. Wala. Parehong nabigla ang mukha ng mga Tomb Raider. Hindi ba sinabi ng alamat na ang Stonehenge na ito ay idinisenyo batay sa kaalaman ni Flavius Belisarius sa 8 trigram?
Hindi ba natrap ng formation ang mga tao nang hindi nila namamalayan at pumatay ng mga tao nang hindi daw anak ang dugo? Kaya, bakit walang galaw habang tumatakbo ang dalawa sa Stonehenge? Hindi kaya chismis ang lahat? Kotia, anong nangyayari? Natagpuan din ni Ostermore at ng iba pa ang sitwasyong ito na nakakalito. Ang Stonehenge na ito ay hindi karapat-dapat sa reputasyon nito. Posible bang may maling impormasyon ang iyong katalinuhan? Hindi maaaring magkamali ang ating katalinuhan. Noon, nang pumunta rito ang aking lolo kasama ang isang mula sa pamilyang Yarn, malinaw din niyang naitala ang isang Stonehenge dito. Ang tanging paliwanag ay nasira ni Tyr at ng kanyang kasama ang pormasayo na ito ng maaga. Posible yan. Sinabi ng isa sa mga tagapag-alaga ng Sacred Association, pakiramdam ko ay medyo pamilyar ang lalaking nakaputi. Nakarinig ka ba ng chismis tungkol sa Sword Warrior? Sword Warrior. Ang isa pang tagapag-alaga ng Sacred Association ay sumimangot at nagtanong, yung mula sa White Family. Isang lalaki na nakasuot ng puti na may hawak na ab-white sword. Ang sumisikat na bituin ng sinaunang martial arts world, ang Sword Warrior. Tama ka. Tila may naisip ang lahat at hindi nila napigilan ang kanilang mga ekspresyon nang magsimulang maalala ang mga katangian ng misteryosong lalaking iyon. Ang paglalarawan ay akma sa Sword Warrior na kamakailan ay sumikat sa sinaunang martial arts world. Kung ang lalaking iyon ay Sword Warrior, dapat tayong mag-ingat. Ang mga ulap ng kulog na bumabalot sa bundok ay hindi pa naglalaho. Mula sa ganoong kalayuan, malabo nilang maramdaman ang malakas na enerhiyang nagbabago mula roon. Gayunpaman, ang grupo ay hindi na nag-alinlangan pangunit magkasamang pumunta sa Stonehenge. Maaari tayong tumawid kaagad sa pormasayo na ito dahil nawasak ito. Sa kasong ito, ang Silent Woods at ang mga Bunten pagkatapos nito ay hindi rin dapat magkaroon ng banta. Maaari tayong dumiretso sa libingan ni Blade Hero at sakupin ang mga bagay na nais ng Reverend na makuha natin. Oo. Ang grupo ng 12-dosenang mga tao ay gumawa ng malalaking hakbang upang maglakad sa Stonehenge. Matagal nang sinira ng lalaking nakaputi ang rock spirit ng formation, kaya ang Stonehenge na ito ay hindi na nagsilbi sa layunin nito. Dahil dito, ang grupo ay dumaan sa pormasayo nang hindi nasaktan at walang nasawi. Ngunit, dahil sa kaso, sila ay naging mas matapang. Dumaan tayo sa Silent Woods at pumasok sa Blade at Sword Mounts. Sa pagtingin sa nakapangangilabot na kakahuyan sa harapan nila, si Oster at ang iba pa ay hindi na natakot habang mabilis silang dumaan dito. Sa sandaling pumasok sila sa kakahuyan, parang napunta sila sa isang alternatibong mundo. Napakatahimik ng kanilang paligid. Bagamat umiihip pa rin ang hangin, patuloy pa rin ang pagindayog ng mga sanga at dahon ng puno sa paligid, ngunit walang naririnig na ingay. Paminsan-minsan, kahit ang mga ibon ay lumilipad mula sa loob ng kakahuyan, ngunit ang mga ibong iyon ay hindi rin gumagawa ng tunog. Inakala ni Kotia at ng iba pa na ang Silent Woods ay isang formation. Kaya naman, dahil sa mga pakinabang na kanilang natamo mula sa pagbuo ng bato, ang grupo ay hindi na maingat gaya ng una. Umihip ang hangin mula sa lahat ng sulok. Gayunpaman, wala silang narinig na kahit ano. Ang ilang mga dahon ay nahulog sa hangin. Walang tunog din iyon. /// Nang mahulog ang mga daong iyon sa mga taong ito, para silang mga kutsilyo. Bago nakareact ang ilang mersenaryo sa oras, nabuka ang kanilang mga lalamunan bago sila bumagsak sa isang pool ng dugo. Nang makapag-react ang mga mandirigmang iyon mula sa Cult Fortress, maraming dagwang sugat sa laman ang lumitaw sa kanilang mga katawan. Ingat! Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Kotia at ng iba pang tagapag-alaga ng Sacred Association. Umasa sila sa kanilang pambihirang maliksi na reflexes upang iwasan ang mga dahon na lumilipad sa kanilang paligid habang sila ay tumakbo palabas ng Silent Woods ng mabilis hanggat maaari. Habang nasa daan, pinagmamasdan ni Kotia at ng iba pa ang kanilang mga nasasakupan, isa-isang nahuhulog. Ang malalim na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay nagparamdam sa kanila ng pagkahilo. Sa unahan nila, isa pang bug zone ng hangin ang bumuo ng buhawi na binubuo ng mga dahon mula sa nakapaligid na lugar habang ito ay tumatawid patungo sa mga tao. Hindi napigilan ng isang mersenaryo na itaas ang baril sa kanyang kamay at binaril ang buhawi na iyon. Gayunpaman, paano magkakaroon ng anumang epekto ang mga bala sa isang buhawi?
Agad na nilamon ng buhawi ng mga dahon ang mersenaryo. Swish swish swish. Ang tunog na iyon ay katulad ng tunog ng pamutol ng karne. Ang laman ng isang malakas na lalaki na may punit na katawan ay ginutay-gutay hanggang sa mga kalansay, kung saan ang mga kasuklam-suklam na piraso ng kanyang laman ay tumalsik sa lahat ng direksyon. Nang makita ang eksena, naramdaman ng lahat na tumusok ang kanilang anit, kasama na ang mga tagapag-alaga ng sagradong samahan. Sila rin ay nakaramdam ng pagkabalisa sa pag-iisip. Ang buhawi na iyon ay patuloy na sumisipsip ng mga dahon mula sa paligid, na lumalaki sa laki. Itinuwid ni Oster ang ginintoang mace sa kanyang kamay at sinabi, dapat nating putulin kaagad ang masamang hangin na ito. Kung patuloy nating hahayaan itong lumaki, ang buong kakahuyan ay lalamunan nito. Pagkatapos, tayo ay makulong sa loob ng hilingan ng karne na ito, at ang kamatayan ay tiyak para sa atin. Lahat ng 7 tagapag-alaga ay humakbang pasulong, at bawat isa ay gumamit ng kanilang paraan upang magpasabog ng pag-atake sa buhawi na iyon. Dumagundong. Ang bawat isa sa 7 tagapag-alaga ng Sacred Association ay isang nangungunang transcendent powerhouse. Bilang 7 sa kanila pinagsama ang kanilang mga lakas, bilang inaasahan, nasira ang buhawi na iyon. Sige. Umungol si Oster. Isang gintong liwanag ang bumalot sa kanyang katawan at sumasangga sa kanyang katawan. Kahit na ang mga daong iyon ay patuloy na tumama sa kanyang katawan, hindi nito maputol ang kanyang kalasag. Ang iba pang mga tagapag-alaga ay sumunod din, pinilit ang kanilang panloob na lakas upang protektahan ang kanilang mga katawan at alisin ang mga dahon na dumarating sa kanila. Tulad ng para sa mga mandirigma ng Cult Fortress na hindi nagtataglay ng malakas na panloob na lakas, ang kanilang reaksyon at bilis ay, sa kabutihang palad, ay matagal nang nalampasan ang mga mortal na kakayahan. Nang tumawid ang grupo sa Silent Woods, ang grupo na sa huli ay nagtamo ng pinakamabigat na casualty ay ang mga mersenaryong koponan. Sa oras na ang grupo ay tuluyang tumawid sa Silent Woods, ang unang pangkat na may 40 hanggang 50 tao ay nabawasan sa 20 sa mga tao. Muntik nang mapatay ang 2 kompletong armadong mersenaryo. Kahit na ang ilang mga mersenaryo ay nakaligtas, sila ay nagtamo ng matinding pinsala. Ang pinuno ng pangkat ng isa sa mga mersenaryo, na nanood ng lahat ng kanyang mga tauhan ay namamatay sa Silent Woods, halos gumuho sa puntong ito. Sabi niya, Madam Cal, bago kami pumunta dito, hindi mo sinabi sa amin na makakatagpo kami ng mga supernatural na nilalang para sa misyon na ito. Ngayong patay na ang lahat ng tauhan ko bago tayo makaharap ng kalaban, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Kabanata 1544. Pagputol ng bagyo. Sa mga mersenaryong ito na hindi pa nakakaalam ng sinaunang martial arts world, ang pagsubok sa Silent Woods ay yumanig sa kanila ng husto. Anong gusto mo? Malamig na tiningnan ni Cotty Ecald ang pinuno. Gusto ko ng mas maraming pera. Splatter. Bago pa makasagot si Cotty, humakbang si Ostermore at tinusok ang dibdib ng pinuno gamit ang kanyang mace. Bumagsak ang pinuno sa sahig. Itinutok ni Oster ang kanyang mace sa iba pang mga mersenaryo at sinabing, ito ang talim at mga tambak ng espada. Mauna na kayo. Sa mismong harapan nila, ang talim at mga tambak ng espada ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, na pinaghihiwalay ng isang trail at tila mga halimaw na nakahanay. Ang mga mersenaryo ay napailing at tumangging kumilos. Hindi. Napatingin sa kanila si Oster na may mga nanlilisik na mata at agad na binasag ang isa nilang ulo gamit ang kanyang mace. Lumabas ka o mamatay. Nanginginig sa takot ang natitirang mga sundalo. Wala silang nagawa kundi ang dahan-daang sumulong. Ang libingan ni Blade Hero ay nasa harapan nila, ang magkabilang granite na pinto ay mahigpit na nakasara. Nagsimulang maglaho ang mga ulap sa kalangitan, ngunit bilang mga makapangyarihang transcendents mismo, naramdaman ni Oster at ng iba pa ang matinding enerhiyang namumuo sa puntod ni Blade Hero. Lubos silang nagtitiwala na si Tyr at ang lalaking nakaputi ay pumasok sa libingan, na nag-iwan sa kanila ng kaunting oras para sa anumang pag-aalinlangan. Bilisan mo! Nauubusan na ng pasensya si Cotty habang sinisipa niya ang isang bato sa lupa na lumipad pasulong at tumama sa isang mersenaryo. Sigaw niya at sumugod pasulong. Clickety-clank. Sa buong paligid noon ay dumating ang mga tunog ng mga metal na umaalingaw-ngaw habang nagsimula silang manginig. Whoosh! Isang espada ang nakatakas sa punso at binaril mismo sa isang sundalo.
Malinis na tinusok sa kanyang dibdib, bumagsak siya sa lupa ng may malakas na kalabog. Kasabay nito, mas maraming espada ang bumaril mula sa punso at agad na napatay ang natitirang mga mersenaryo. Ay hindi. Nagulat si Oster at ang iba ng masaksihan ang eksena. Bakit ito mangyayari? Sinabi ng isa sa mga tagapag-alaga, sa pagtingin sa mga bagay-bagay, sigurado akong si Tyr ay hindi nag-trigger ng mga bitag nang sila ay makatanggap. Kaya bakit tayo tatamaan nito ngayon? Bumalik ka. Matapos masaksihan ang napakalaking enerhiya na dumadaloy sa mga punso, nagsimulang umatras si Oster at ang iba pa. Inakala nilang magiging ligtas sila pagkatapos umalis sa paligid ng mga punso. Gayunpaman, kahit na mga 12-dosenang metro ang layo, ang mga talon at ang mga espada ay nagsimulang bumaril sa kanilang direksyon. Maririnig ang mga kaluskos habang ang mga talon ay tila kontrolado ng isang hindi nakikitang kamay. Sila ay lubhang mapanganib, at kahit na ang mga tagapag-alaga ay may sapat na kakayahan upang protektahan ang kanilang mga sarili mula sa pag-atake, ang walang katapusang bilang ng mga talon ay napakarami para sa kanila upang mahawakan. Ang makakapal na alo ng mga talon ay nag-zip sa hangin tulad ng mga salot ng mga balang, dumiretso sa mga tagapag-alaga. Pinoprotektahan nila ang kanilang sarili sa mga hadlang na nabuo mula sa kanilang mga panloob na lakas. Gayunpaman, sa pagdami ng umaatake ng mga talon, ang mga hadlang ay ilang sandali pa mula sa pagkabasag. Tungkol naman sa mga mandirigma ng Kalk Fortress, sila ay nakaupo lamang ng mga aso na naghihintay na mapatay. Umalangaw-ngaw sa libingan ang mga hiyawan ng paghihirap, at makalipas ang ilang sandali, tanging mga bangkay na lamang ang natagpo ang nagkalat sa lupa. Ang Seven Guardians ay ang natitirang mga nakaligtas, nakikipaglaban para sa mahal na buhay. Hindi ko na kaya. Sinimulan ng isa sa mga tagapag-alaga ang mga papasok na talon gamit ang isang metal na baton. Siya ay tila nangunguna sa simula, ngunit habang tumatagal, at sa dumaraming bilang ng mga talon na lumilipad sa kanya, naramdaman ng tagapag-alaga na naubos ang kanyang enerhiya at nagpupumilit na panatilihin ang kanyang kalmado. Nagsimula siyang pawisan ng husto, at pagkatapos magpumiglas ng ilang talon, may isa pang biglang lumipad mula sa gilid. Binalot ng misteryosong enerhiya ang talon at hiniwa ang braso mula sa tagapag-alaga sa isang mabilis na pagkilos ng paghiwa. Arg! Nakakaiyak na sigaw iyon habang sina Oster, Kotye, at ang iba pa ay nagsimulang makaramdam ng pilay sa kanilang mga katawan. Nang makita ang kanilang mahihinang mga nasasakupan na namamatay sa isang malagim na kamatayan, nadama nila ang kawalan ng pag-asa sa walang katapusang pag-atake. Hindi pa rin nila maintindihan kung bakit si Tyr at ang lalaking nakaputi ay dumaan ng walang pinsala habang ang mga talon ay nag-aalburuto nang dumating sila. Boom! Dumagundong ang mga ulap, at agad na nagsimula ang isang bagyo. Para bang dalawang invisible na kamay ang nagbunot ng mga talon at gumawa ng isang bagyo mula dito bago ito ilabas sa mga tagapag-alaga. Kailangan nating itigil ito, magkasama. Nakikita ang bagyo ng mga talon na nagsasama sa isang mahabang linya bago ilunsad diretso sa mga tagapag-alaga, sa kanilang sindet. Ang mga tagapag-alaga ay bumuo ng isang linya, na nakatayo sa likod ng isa. Inilabas nila ang kanilang lakas sa loob at ipinatong ang kanilang mga palad sa likod ng kanilang mga kasama. Nakatayo sa harapan, napalitan ni Oster ang kanyang enerhiya ng iba pang mga tagapag-alaga sa pamamagitan ng pag-channel ng kanilang mga panloob na lakas. Dagindong. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Oster. Nang makita ang mabilis na paparating na bagyo, naisip niya na ito ay parang isang nagbabantang dragon na humahampas sa himpapawid, na umaakay sa kanila. Pilit na sinaksak ni Oster ang hangin gamit ang kanyang ginintoang mace nang dumating ang libu-libong blades, na nagpapalabas ng hindi mabilang na mga guhit ng ginintoang sinag. Ang dulo ng mace ay tumama sa dulo ng pinakaharap na talon habang ang enerhiya ay sumabog. Pinilit ng mga tagapag-alaga na i-neutralize ang pag-atake sa pamamagitan ng pagtutuon ng lahat ng kanilang lakas dito. Gayunpaman, ito ay pansamantalang pagtanggi lamang. Pasulong ang bagyo, at unti-unting nakaramdam ng pagod ang mga tagapag-alaga. Bam! Isang malakas na tunog ang narinig, at ang mace sa kamay ni Oster ay pinadala sa hangin. Lahat ng 7 tagapag-alaga ay nakaramdam ng napakalaking puwersa na bumalot sa kanilang mga katawan at agad na napaalis sa kanilang mga paa. Kabanata 1545. Ang Reverend.
Nagluwa sila ng mga subo ng dugo, at lahat, kasama si Ostermore, ay lubhang nasugatan. Ang nakakatakot na bagyo ay hindi huminto, gayunpaman, at nagsimulang humampas sa mga tagapag-alaga. Tila katapusan na ng mundo, na ang mga talon at mga espada ay umiikot at umiikot sa bagyo. Nang makita ang mabilis na papalapit na mga sandata, tila nabalot silang lahat ng anino ng kamatayan. Nasisiraan na kami. Mamulong ang isa sa mga tagapag-alaga, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang boses. Dumating sila ngayon para sa kung ano ang nasa loob ng puntod ni Blade Hero. Sa mga taong ito, ang sagradong samahan ay naghahanda para sa araw na ito. Akala nila nasa kanila na ang lahat at walang problemang makuha kung ano ang pinunta nila rito. Gayunpaman, dumating ang kamatayan bago pa man sila makapasok sa libingan. Hindi sila handang sumuko, ngunit ano ang magagawa nila? Kahit na pinagsama ng lahat ng 7 tagapag-alaga ang kanilang mga kapangyarihan, hindi sila katugma sa talon at tambak ng espada. Ang napakalawak na kapangyarihan ay magwasak sa kanila. Piraso sa isang kisap mata. Sa nick of time, ang silent wood sa likod nila ay biglang napuno ng sounds. Isang medyo nakakatakot na pangyayari dahil walang narinig na ingay na nagmumula sa kakahuyan noon. Gayunpaman, ngayon ay bumalik ito sa normal. Maaari lamang magkaroon ng isang paliwanag. Nasira ang spell ng Silent Woods. Nakita ang silhouette ng isang lalaki na lumabas sa kakahuyan hindi sa lupa kundi sa ibabaw ng mga puno. Naglalakad na parang patag na lupa, para siyang lumilipad. Isang grupo ng mga walang alam. Siya ay isang lalaki sa edad na 70. Siya ay may isang ulo na puno ng puting buhok, nakasuot ng period attire, at parang diretsyong galing sa mga aklat ng kasaysayan. Sa sandaling siya ay lumapag sa lupa, itinulak niya pasulong ang kanyang mga palad at kaagad, isang malaking puwersa ng palad ang bumaril at tumama sa bagyo. Break! Sa isang dagindong, ang bagyo ay nadurudge ng lalaki at ang mga sandata ay pumutok ng magulo. Hindi pa tapos ang tunggalian dahil muling nagsama-sama ang mga sandata, patungo sa lalaki. Itinaas niya ang kanyang mga kilay, tinapakan ang kanyang paa, at mabilis na lumipad pasulong. Pagkatapos, itinulak ang kanyang mga kamay pasulong, sinira niya ang mga pag-atake ng lahat ng paparating na sandata patungo sa tugaygayan sa gitna ng mga punso. Isang malaking pagsabog ng malakas na enerhiya ang bumaril mula sa katawan ng lalaki, itinulak ang mga talon at mga espada palayo. Huminto siya sa gitna ng trail at ibinaba ang kanyang paa. Boom! Nabasag ang lupa habang nagsimulang manginig ang magkabilang talon at espada sa mga gilid. Kasabay nito, 2 maliwanag na ilaw ang nakitang bumubulusok sa langit, isang talon at isang espada. Ang lakas ng talon at espada ay umikot sa isa't isa at bumagsak sa bungo ng lalaki. Tumangala ang lalaki sa langit, natakot. Itinaas niya ang kanyang mga palad at naglabas ng isang stream ng malakas na enerhiya. Isang metrong espasyo ang naghihiwalay sa lalaki at sa mga sandata habang inuubos nila ang iba pang enerhiya. Pagkatapos, malamig na sinabi ng lalaki, "So ito lang ang mayroon ka, Blade Hero." Pagkatapos ay binalot niya ang kanyang mga kamay sa mga kamao at sinalo ang mga sandata sa kanyang pagkakahawak. Bam! Isang malakas na pagsabog ang narinig, at ang talon at espada ay sumabog na parang mga granada, na nawala sa wala. Dahil doon, bumalik ang katahimikan sa lugar. Ang mga armas na nakabitin sa himpapawid ay biglang nahulog sa lupa habang ang pinagmumula ng enerhiya na humawak sa kanila ay nawala. Ito ay isang gulo sa paligid, na may mga talon at mga espada na nakakalat sa lupa. Ang isang malaking bilang ng mga katawan at buto ay nagkalat sa lahat ng dako. Na parang sinalanta ng isang salot ng mga balang, ang talon at mga tibak ng espada ay nawala ang kanilang unang pangangibabaw at naiwan sa resulta ng isang kakila-kilabot na labanan. Si Oster at ang iba pang mga tagapag-alaga ay nabigla pa rin. Gayunpaman, mabilis nilang napagtanto ang sitwasyon, kung saan halos hindi nila nakuha ang kamatayan. Kung ang lalaki ay hindi nagpakita sa oras, sila ay walang iba kundi isang tumpok ng mga buto ngayon. Ang 7 tagapag-alaga ay nagpumigla sa kanilang mga paa, na lubhang nasugatan. Tumingin sila sa lalaki, na nakatayo sa gitna ng trail at nakatitig sa mga granite na pinto, matigas na parang estatwa. Mula sa loob ng mga granite na pinto ay nagmula ang mga tunog ng kulog. Ito ay isang masamang senyales para sa lalaki, ngunit wala siyang magagawa.
Mas gugustuhin mong ipasa ang iyong kaalaman sa isang tagalabas kaysa sa akin, Blade Hero. Paano ka, walang pusong? Halatang kilala ng lalaki si Blade Hero dahil kitang-kita ang galit sa bawat salitang binitawan niya. Lumingon siya at tumingin kay Oster at sa iba pang mga guardians na may nagninangas na tingin. Kahit na siya ay nasa edad na 70, mayroong isang hindi matatalo na hangin sa paligid niya. Your Highness, the Reverend. Kamahalan, ang Reverend. Si Oster at ang iba pang mga tagapag-alaga ay sumugod, hindi pinapansin ang mga sugat sa kanilang mga katawan at lumuhad sa harap ng lalaki. Kaya ang lalaking ito ay ang Reverend, pinuno ng Sacred Association. Isang grupo ng mga walang alam. Nadismaya ang Reverend sa performance ng mga Guardians. Bilang mga tagapag-alaga ng sagradong samahan, paanong hindi nila masisira ang depensa sa lahat ng 7 sa kanila ay pupunta dito. Ang mga tagapag-alaga ay hindi lahat ng kasalanan, ngunit hindi sila nang ahas na sawayin ang pagsaway ng Reverend. Patawarin mo ang mga pagkakamali ko. Patawarin mo ang mga pagkakamali ko. Humingi ng paumanhin ang lahat at hindi na nag-usisa pa ang Reverend. Tumayo ka. Nakatayo sila kasama sina Oster at Katia na tumungo sa puntod. Anong ginagawa mo? Kumunat ang noo ng Reverend. Sumagot si Oster, nagawa nilang makapasok sa libingan, kamahalan. Papasok ako ngayon, papatayin sila, at sakupin ang pag-aari mo. Gayunpaman, umiling ang Reverend at sinabing, kung malakas ka, baka nagawa mong tuklasin ang libingan nang dumating ka. But you are a bunch of walang alam. Ang tagal mo pero hindi pa rin masira ang mga depensa. Huli na ngayon. Kabanata 1546. Nagulat na mga ibon sa langit ng gabi. Huli na. Si Ostermore at ang mga tagapag-alaga ay halatang nalilito. Sa katunayan, pumasok si Tyr at ang lalaki sa puntod ni Blade Hero, ngunit nasa loob pa rin sila. Kaya bakit magiging huli na? Patawarin mo kami, kamahalan, hindi namin naiintindihan, sabi ni Oster. Umalis ka na sa daan. Oo, kamahalan. Ang madaldal na kilos ni Oster ay ikinagalit ng Reverend. Kaya siya tumahimik at tumayo palayo sa aksyon kasama ang iba pang mga tagapag-alaga. Mula sa loob ng libingan ay dumating ang dagandong ng dumadagandong na kulog. Ang galit ay sumilay sa mga mata ng Reverend, na pagkatapos ay ipinikit ang mga ito, nararamdaman ang lahat ng nasa paligid niya. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo, Blade Hero. Huwag mo akong sisihin. 80 kilometro ang layo mula sa Sunset Mountain ay ang Canentine Mansion. Nasa gitna ng mansyon ang Scholar Tower, na matagal nang nandoon. Tuwing umaga, nagpapadala ang pamilya Watt ng mga propesyonal na tauhan ng paglilinis upang ayusin ang paligid. Ang Scholar Tower ay nagtago ng isang lihim sa loob nito. Buhay pa ba sa tore ang huling mandirigma scholar ng Celestial Empire na si Baxter Watt? Ang huling taong nalaman ay si Sachin Taylor, na huling pumasok sa Scholar Tower. Sa kasamaang palad, wala siyang sinabi pagkatapos lumabas, kaya walang nakakaalam kung buhay pa si Baxter. Ang Canentine Mansion ay tahimik sa dilim. Makikita si Demi na nangingisda sa tabi ng isang artificial na lawa, hindi masyadong malayo sa Scholar Tower, na hindi alam ng sino man ang dahilan. Hiting gabi na, Master. Maaga ka nang matulog. Hindi maganda sa kalusugan mo kapag lampas na sa oras ng pagtulog mo. Isang mayordomo ang lumapit kay Demi at hinimok ito. Si Demi, na noon pa man ay napakakaibigan sa kanyang mga nasasakupan, ay nanatiling hindi karaniwang tahimik at patuloy na nakatitig sa pain ng isda na lumulutang sa lawa. Tingnan mo ito, Master. Siya. Biglang tumalikod si Demi at binalaan ang mayordomo na tumahimik. She had solemn expression on his face na parang may seryosong mangyayari. Ang matandang mayordomo ay tumingin sa kanyang paligid ng may pagkalito ngunit wala siyang natuklasan na kakaiba. Naguguluhan siya pero hindi na siya nagsalita pa. Si Demi ay isang madaling lapitan at palakaibigan na tao, ngunit hindi siya magiging masyadong mabait kung talagang magagalit. Sa sandaling iyon, biglang lumipad ang mga ibon, nagulat, mula sa kakahuyan sa likod ng Scholar Tower. Ang hiyawan ng mga ibon ay tumusok sa katahimikan ng kalangitan sa gabi. Nagulat na mga ibon sa kalangitan sa gabi. Napatingin si Demi sa mga ibong nagkakalat sa langit habang nagbago ang kanyang ekspresyon. Pwede ba talaga?
Itinulak niya sa isang tabi ang paborito niyang fishing pole at tumakbo patungo sa Scholar Tower. Ilang saglit pa ang itinagal niya bago dumating, na sinundan mismo ng matandang mayordomo. Ang mga pinto sa tore, na sarado ng maraming taon, ay binuksan. Napakadilim sa loob, ngunit naramdaman ni Demi ang napakalaking enerhiya na umaagos palabas ng tore. Nawala ang kanyang pananabik, at napaluhod siya. Lolo, sa wakas ay lalabas ka na pagkatapos ng maraming taon. Buhay ka pa! Buhay ka pa! Kasabay nito, ang Reverend ay nakatayo sa harap ng tomb ni Blade Hero na nakapikit ang dalawang mata, na para bang napasok siya ng ibang konsensya. Si Oster at ang mga tagapag-alaga ay nakatayo sa likod ng Reverend, nalilito. Hindi nila alam kung ano ang iniisip ng Reverend. Siya ay naghahanda para sa lahat ng mga taon na ito, at sa granite na mga pinto ang huling bagay sa pagitan niya at ng kanyang layunin, bakit siya tumigil sa maikling ng ito. Sa libingan, parehong hinawakan ni Tyr at ng lalaki ang mga sandata. Ibang realidad ang pinasok nila. Parang dumating sila sa ibang mundo. Ito ay isang eksena ng kaguluhan, at sa gitna ng kaguluhan, isang silwete ng isang lalaki ang nakaupo na naka-cross-legged. Katutubo nilang nilapitan siya ngunit napag-alaman na hindi sila makalapit sa kanya kahit gaano pa kalayo ang kanilang nilakad, dahil ang layong 4 hanggang 5 metro ay patuloy na naghihiwalay sa kanila. Sa kalituhan, biglang ibinuka ng silhouette ang mga braso nito, at dalawang stream ng kakaibang enerhiya ang pumasok sa kanilang katawan. Naramdaman nila ang pagtaas ng temperatura ng kanilang mga core ng enerhiya, at kaagad, nagsimulang kumulo ang kanilang panloob na lakas sa kanilang katawan. Ito ay isang mana. Nagulat si Tyr. Ramdam na ramdam niya ang pagtaas ng enerhiya sa kanyang katawan habang tila tumataas din ang kanyang kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay nagmula sa Blade Hero. Isang kakaibang imahe ang nagsimulang maglaro sa isip ni Tyr. Isang lalaki ang makikitang gumagalaw sa paligid ng Celestial Blade. Bawat indayog ng sandata ay nagbubukas ng isip ni Tyr sa kakayahan nito. Kung ikukumpara sa Heavenly Blade na itinuro ni Notice Windsor, ito ay nasa ibang antas. Ito ang 7 Blade Form, ang ultimate skill ng Blade Hero. Itinuon ni Tyr ang buong atensyon sa silhouette at sinimulang igalaw ang kanyang katawan, ginagaya ang mga galaw ng silhouette. Hindi lang si Tyr, ngunit ang lalaking nakaputi ay nakakita rin ng silhouette sa kanyang harapan na may hawak na Sword of Grace, na gumagawa ng iba't ibang kakaibang sword fight moves. 3 espada na kasulatan. Kumikislap ang mga bisperas ng lalaki, at tila tuwang-tuwa siya bago inilipat ang kanyang espada sa mga galaw ng silhouette. Sa paglipas ng panahon, parehong si Tyr at ang lalaking nakaputi ay pinagdikit sa isa sa pamamagitan ng kalansay ni Blade Hero, parehong magkadikit ang espada at talam, na nakakabit sa lupa. Gayunpaman, sa kanilang budi, malaya silang kumilos at nagsimulang matuto mula sa Blade Hero. Walang nakakaalam kung gaano katagal iyon, ngunit sa wakas ay nalaman ni Tyr at ng lalaki ang kumpletong hanay ng 7 Blade Form at 3 Sword Scriptures bago sila nagsimulang makipag-spar sa isa't isa. Sa magulong mundo ng budi, tila walang katapusang lakas ang kanilang makukuha habang patuloy silang umaatake sa isa't isa. Kabanata 1547. 3 espada na kasulatan at 7 blade form. Ang 3 sword scripture ay mayroong 3 bahagi na Sky Sword, Earth Sword, at Mortal Sword. Sa kakayahan ng lalaking nakaputi, makakamit lang niya ang Mortal Sword sa katotohanan. Gayunpaman, sa dimensyong ito, madali niyang maisigawa ang 3. Mayroong 7 set sa 7 blade form na may 2 magagamit sa katotohanan, Drafting Thunder, ang una, at Sweeping Army, ang pangalawa. Habang mas naiintindihan ni Tyr ang 7 blade form, mas napagtanto niya na hindi si Blade Hero ang nag-imbento ng mga galaw, ngunit ang isang sinaunang master para sa pinakamataas na status ni Blade Hero ay ang Realm of Transformation, kahit na halos makamit niya ang demigod. 3 anyo lamang mula sa 7 blade form ang maaaring gawin sa Realm of Transformation, nangangahulugan ito na nagawa lamang ng Blade Hero na ilabas ang 3 anyo Splitting Earth. Ang lahat ng kasunod na form ay hindi maabot ng Blade Hero. Ito ay pareho para sa 3 Sword Scripture, na sa huli ay makakamit sa isang katayuan na mas mataas kaysa demigod. Para kay Blade Hero, maaari lang niyang pamahalaan ang Mortal Sword. Gayunpaman, sa mundong ito, parehong walang mga paghihigpit si Tyr at ang lalaki.
Maaari nilang isagawa ang kumpletong hanay sa nilalaman ng kanilang mga puso, na gumuhit sa walang katapusang supply ng enerhiya sa mundong ito. Mortal Sword. Ang Sword of Grace ay kumikinang ng maliwanag at gumalaw ng diretso sa Tyr, na nagdala ng napakalaking enerhiya ng talam. Ikinumpas ni Tyr ang talam sa kanyang kamay, at ang malaking enerhiya ng talam ay bumaril. Sweeping Army. Ang Blade Energy na pinakawalan ni Tyr ay naubos ng Blade Energy na pinakawalan ng kanyang katapat. Pagkatapos, walang tigil, si Tyr ay naglabas ng Grafting Thunder at Splitting Earth. Nagsimula silang lumaban hanggang sa nilalaman ng kanilang puso sa mundong ito dahil nadama nila ang patuloy na lakas. Sa wakas, naabot nila ang isang estado na hindi pa nila nararanasan, sila ang mga Panginoon ng mundong kinalalagyan nila ngayon. Earth Sword. Ang mga Blade Energies ay bumubulusok mula sa lupa habang si Tyr ay lumulutang at naghahabi sa kanila. Tumalon siya sa hangin at ibinaba ang kanyang talam. Nakakabasag na burol. Boom! Tila nag-iba ang kulay ng langit at lupa nang magsimulang paglaruan ang lumikha sa mundo. Ginawa ni Tyr ang lahat ng anyo ng Seven Blade Form ng sabay-sabay. Ang nakakatakot na kapangyarihan sa kanyang pagkakahawak ay ginawa siyang Panginoon ng mundong ito. Samantalang ang lalaking nakaputi ay kasing intense, winuwagayway ang Sword of Grace. Mortal Sword, Earth Sword, Sky Sword. Parehong 3 sword scriptures at 7 blade form their blade hero's ultimate ability. Parehong pinalad si Tyr at ang lalaki na pinahintulutang makapasok sa libingan ni Blade Hero at matanggap ang kanyang kaalaman habang nakamit ang 7 blade form at 3 sword scripture, ayon sa pagkakabanggit. Ang parehong mga estilo ay magkapareho sa kapangyarihan at ganap na limitasyon. Ang 7 blade form lamang ang may 7 anyo, habang ang 3 sword scriptures ay mayroon lamang 3. Ang 7 blade form ay mas maliksi, ngunit ang 3 sword scriptures ay hindi makapangyarihan. Sa mahiwagang mundong ito, nagawa nilang magbigay ng anumang anyo na gusto nila nang walang anumang limitasyon. So in that vein, pareho silang pantay-pantay. Habang itinutulak nila ang kanilang sobra at ginagawa ang pinakahuling anyo, ang lalaking nakaputi ay biglang nawala ng kontrol habang ang espada sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Ang saber na nasa kamay ni Tyr ay puspusan ng takbo at hindi mapigilan sa oras. Ang lalaki, na tumalsik ng isang subo ng dugo, ay napabagsak sa suntok. Siya ay mukhang nasa matinding sakit habang ang espada ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan sa kanyang mga kamay. Nang makita ito, nagulat si Tyr sa kanyang sarili. Ang Sword of Grace ay nahulog sa lupa sa libingan habang pareho nilang naramdaman ang enerhiya sa kanilang mga katawan na mabilis na nawala. Sa pagbabalik sa realidad, nawalan sila ng kakayahang gawin ang anumang gusto nila. Ang kalansay na nakakabit sa kanilang mga katawan ay nagsimulang pumutok at nagkawatak-watek at naging pulbos. The energy in my body has risen. Yun ba ang natanggap ko kay Blade Hero? Ramdam ni Tyr ang pagbabago ng kanyang katawan. Dati, pumasok lang siya sa Realm of Transformation. Gayunpaman, naramdaman niya ngayon na madali niyang labanan ang iba pang mga manlalaban na nakamit ang Realm of Transformation sa ilang sandali. Kasama ng 7 blade form, madali niyang labanan ang pinakamakapangyarihang manlalaban sa Realm of Transformation. Ayos ka lang ba? Malayong okay ang lalaki. Ang kanyang mukha ay mapatla na parang papel habang ang dugo ay umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig, at siya ay mukhang napakahina. Huminga ng malalim ang lalaki at nagtanong, kumpleto na ba ang 7 blade form? Oo. Sumagot si Tyr, isang kumpletong 7 blade form. Sigurado ako na para maisigawa ang pinakamakapangyarihang anyo sa lahat, ang whirling laughter ay hindi isang bagay na makakamit ng demigod. He then added, speaking of which, anong nangyari sa'yo? Bakit nangyari ito sa iyo? Ang 3 espada na kasulatan ay hindi kumpleto. Hindi mo malalaman ito sa Mortal Sword, ngunit kapag ito ay gumanap ng pabalik-balik, sa pagkakaisa sa isa't isa, mayroong isang bagay na mali sa Mortal Sword. Paano nangyari ito? Umiling ang lalaking nakaputi at sinabing, hindi ko alam. Baka may dumating at kinuha ang isang bahagi nito. Nagdilim ang ekspresyon ng lalaki habang nagpatuloy, ang pagkawala ng isang bahagi, kahit isang maliit, ay nakamamatay sa practitioner. Minsang nawala sa amin ang kahit isang maliit na piraso ng kasulatan, ang buong bagay ay kailangang sirain. May dumating at kinuha ang isang bahagi nito.
Nahulog sa malalim na pag-iisip si Tyr at parang may na-realize. Pwede ba? Pwede ba tayong pumasok ulit sa kakaibang mundo? Biglang tanong ni Tyr. Sumagot ang lalaki, ang mundo ay nagmula sa Blade Hero. Ngayong natanggap na ng bawat isa sa atin ang kalahati ng kanyang kapangyarihan, maaari tayong bumalik kung pagsasama-samahin natin ang ating mga puwersa. Gayunpaman, ang hindi kumpletong paggalaw ng sword ngayon ay nag-ubos sa akin ng sobrang lakas. Wala pa akong kakayahan na bumalik. At dapat makabalik tayo sa lalong madaling panahon. Kabanata 1548. Karma. Kunin mo ito. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Tyr ang sangguan na prutas at ibinigay sa lalaking nakaputi. Ano ito? Kaagad, ang puntod ni Blade Hero ay napuno ng napakapreskong pabango. Lalo na kitang-kita sa saradong espasyo tulad ng loob ng libingan, ito ay ginawa para sa isang lubhang nakapagpapalakas na halimuyak. It's the sanguine fruit. Apparently, it's recover one's energy immediately upon consumption. Try it. Gulat na gulat ang lalaki. This is too precious. I can't have it. Tumigil ka nga sa kakasigaw mo, sabi ni Tyr. Isang beses mo akong niligtas. Tingnan mo ito bilang pasasalamat ko. Hindi ba sinabi mo na may kulang sa 3 espada na kasulatan? Baka maipakita ko sa iyo kung ano ang kulang. Kaya mo, napatingin ang lalaki kay Tyr, nagtataka. Tama ka. Tumango si Tyr. Naaalala mo ba ang Yarn Estate sa Imperial Capital City na napuntahan mo? Sa katunayan, pumunta sila sa libingan at nagdala ng isang set ng mga espada na lumalaban. Malamang na iyon ang nawawala. Sigurado ka ba? Hindi naman. Umiling si Tyr. Gayunpaman, kung maaari lang tayong muling pumasok sa magulong mundo, ipapakita ko sa iyo kung paano ito gagawin, at malalaman natin kaagad ang pagiging totoo. Matapos ang panandaliang katahimikan, nagpasalamat ang lalaki kay Tyr at nilamon ang sangguan na prutas na bigay ni Tyr. Isang pulang ambon ang nagsimulang bumalot sa katawan ng lalaki at agad na hinigop ng sarili nitong katawan. Ilang saglit pa ay tila mas nabuhayan siya nang unti-unting humupa ang pamumutla ng kanyang mukha. Ano ang pakiramdam mo? Tanong ni Tyr. Much better. Kinuha ng lalaking nakaputi ang Sword of Grace at sinabing, ituloy natin. Oo. Kinuha ni Tyr ang Heavenly Conquering Blade at muling nagsagupaan ang dalawa. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa libingan, at kaagad nilang natagpuan ang kanilang mga sarili pabalik sa magulong mundo pagkatapos ng pansamantalang kadiliman. 5 metro ang pagitan ni Tyr at ng lalaki sa magulong mundo. Inabot ni Tyr ang kanyang kamay at sinabing, ibigay mo sa akin ang Sword of Grace. Itinutok ng lalaki ang espada kay Tyr, na pumikit at sinubukang alalahanin ang dati niyang nakitang nakaukit sa puno. Itinuon ang kanyang buong atensyon kay Tyr, ang lalaki ay isang ganap na henyo sa pakikipaglaban sa espada. Kailangan niyang mag-obserba ng isang beses bago niya maalala at maunawaan ang mga galaw. Habang tinatapos ni Tyr ang kanyang showcase, ipinikit ng lalaki ang kanyang mga mata na parang sinusubukang digest ang kanyang nakita. Paano naman? Tanong agad ni Tyr nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata. Tama. This is the missing piece. It was amended, however. Give me a few minutes. I isolate the original moves. Magaling. Ibinalik ni Tyr ang Sword of Grace sa lalaking nagsimulang gumalaw. Siya ay napakabagal, tulad ng isang matalinong estudyante sa paglutas ng isang nakakalito na tanong sa matematika. Kinailangan ito ng maraming oras, na dumaan sa lahat ng sulok at sulok ng may kumpletong pag-iingat, ngunit walang magkakamali. Kunin mo yang saber mo. Gagawin natin ulit. Sigaw ng lalaking nakaputi habang itinaas ni Tyr ang Heavenly Conquering Blade at sinabing, all good. Ma'am! Napangiti siya, at nagsimula silang magharap muli sa kanilang mga sandata na kumakaway. Mortal Sword, Earth Sword, Sky Sword. Sweeping Army, Grafting Thunder, Splitting Earth, Shattering Heel, Chaotic Judgment, Binding Soul, Whirling Laughter. Ang 3-sword scripture at 7-blade form ay isinagawa sa kanilang buong lawak ng walang anumang hiccups. Bigla nilang napagtanto na ang 3-sword scripture at 7-blade form ay magkatugma habang nagpapatuloy sila. Kapag pinagsama-sama nila ang mga ito, mas makabuluhan ang kapangyarihang napukaw. Sa magulong mundo, nagsimula silang makipaglaban sa isa't isa, itulak ang kanilang mga kakayahan sa maximum.
Sa wakas, sa puntod ng Blade Hero, ang dalawang magkadikit na sable at espada ay nagbuga ng malaking sinag ng enerhiya. Dalawang kidlat ang nagpaikot-ikot sa isa't isa at bumuo ng isang light beam na bumaril sa kalangitan. Ano yun? Nagulat si Oster at ang mga tagapag-alaga nang makita nila ang pambihirang eksena sa harap mismo ng kanilang mga mata. Biglang iminulat ng Reverend ang kanyang mga mata, at lumalim ang kanyang pagsimangot habang nakatingin sa liwanag na sinag. Mas gugustuhin mong ipasa ang iyong kaalaman sa mga estranghero kaysa sa akin, Blade Hero. You deserve to die. Sinimulang sakupin ni Reverend, ngunit ganoon din kabilas, tumawa siya, pagkatapos maabot ang matinding galit. Hindi na mahalaga ngayon. Makukuha ko sila, at lahat ay magiging akin. Ha 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 ha. Kasabay nito, isang matandang lalaki ang pumasok sa Silent Woods. Nakasuot siya ng medyo kakaibang damit, isa sa istilong medieval, at may nakatali siyang tirinta sa kanyang ulo. Sa sobrang katandaan niya, lahat ng nakikitang buhok ng matanda ay pumuti na. Siya ay hindi bababa sa 100 taong gulang. Walang iba kundi ang huling warrior scholar ng Celestial Empire Baxter Watt. Hindi siya patay, tulad ng espekulasyon ng iba, ngunit nanatili sa Scholar Tower, nagmumuni-muni at dahan-daang pinagbuti ang kanyang mga kapangyarihan. Matagal ng panahon na ang nakalipas, si Baxter ay isang napakakilalang figure sa komunidad ng martial arts. Sa paglipas ng mahabang panahon, nakakatakot makita kung gaano ang pagbuti ng matanda. Dahan-daang pumasok si Baxter sa Silent Woods habang patuloy na nakatingin sa kanyang paligid. Ang nakamamatay na Silent Woods ay tila napatahimik sa presensya ni Baxter. Nang malaglag ang mga dahon, nawalan sila ng kapangyarihan. Lumilitaw kay Baxter na ang Silent Woods ay hindi naiiba sa kanyang mga hardin sa likod. Ang mga dahon ay tila natakot kay Baxter habang iniiwas nila ang kanyang katawan at sa halip ay dumapo sa lupa na nagkalat sa lupa ng hindi mabilang na mga hiwa. 30 taon na ang nakalilipas, minsang umalis si Baxter sa Scholar Tower. Humingi siya ng pabor ng isang junior na umaasa na makakatulong siya na tapusin ang isang bagay. Nangako si Baxter sa lalaki at gumugol ng huling 30 taon sa paghihintay sa Scholar Tower. At ngayon, dumating na ang araw. Kabanata 1549. Labanan ng magalang. Lahat ng bagay ay may paunang natukoy na sanhi at epekto. Dito at ngayon, ang lahat ng mga hinaing ay mauunawaan, at si Blade Hero ay makakapagpahinga ng mapayapa. Nagsalita si Baxter Watt at hindi nagpatuloy sa pag-move on. Sa halip ay naupo siya sa lupa sa tahimik na kagubatan. Ang mga noligas na dahon ay patuloy na naanod pababa mula sa himpapawid, gayunpaman tila sila ay automatikong umiwas sa kanya. Hindi nagtagal, ang lupa ay natabunan ng mga nahulog na dahon. Gayunpaman, ang bilog lamang sa paligid ni Baxter ang hindi ginalaw ng mga dahon. Kasabay nito, maraming bitik na malagagamba ang lumitaw sa ibabaw ng makapal na tarangkahan ng bato ng Tomb of Sword Madness. Pagkatapos, nagkaroon ng matunog na putok. Si Tyr Summers at ang lalaking nakaputi ay lumabas mula sa loob na may hawak na mga espada. Sword of Grace and Heavenly Conquering Blade. Nagliwanag ang mga mata ng Reverend sa walang hanggang pagkamangha nang makita niya ang mga talon sa mga kamay ni Tyr. Kayong dalawa din ang nakatadhana sa Blade Hero, tama ba ako? Kaya malamang natanggap mo na rin ang kanyang legacy. Nagpalitan ng tingin si Tyr at ang lalaking nakaputi, hindi man lang pinansin ang Reverend. Noong una silang pumasok sa mahiwagang kaharian ng Kamalayan, si Tyr at ang lalaking nakaputi ay pumasok sa Kamalayan ng Blade Hero. Habang nandoon, makikita nila ang kwento ng buhay ng Blade Hero. Sa loob ng Kamalayan ng Blade Hero, ang isang bagay na madalas nilang makita ay ang mukha sa harap nila. Bagamat tumanda na ang mukha, ang matagal nang nakaugat sa Kamalayan ng Blade Hero ay hinding-hindi malilimutan. Ikaw si Queen Numan. Itinaas ni Tyr ang kanyang kamay at itinuro ang daan ng Reverend. Mukhang alam mo na ang lahat. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Tyr. Sinong mag-aakala na may isang taong masama ang ugali sa mundo? Tinatreto ka ni Blade Hero bilang matalik niyang kaibigan. Inatake pa niya ang demigod para protektahan ka. Hindi maniniwala ang langit sa itaas na nagsagawa ka ng palihim na pag-atake sa kanya habang lumalaban siya sa demigod sa pinakamahalagang panahon. Ang mga salita ni Tyr ay tila tumama sa isang masakit na lugar sa Reverend.
Nagagawa niyang mapanatili ang kanyang kalmado hanggang ngayon, nang ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang bagay na malungkot. Anak, hindi ikaw ang maghuhusga sa mga bagay sa pagitan namin ni Blade Hero. Sa sinabi nito, iniunat ng Reverend ang kanyang dalawang kamay at kinausap si Tyr at ang lalaking nakaputi sa tono ng pag-uutos, kung ayaw mong pahirapan, ibigay ang Sword of Grace at Heavenly Conquering Blade. Humph! Tumango ang lalaking nakaputi. The trash will always remain trash. Blade Hero has been dead for years now, but you can't find the courage to enter his grave. Natatakot ka sa kanya, hindi ba? Kahit na gusto mo ang Sword of Grace at ang Heavenly Conquering Blade, kailangan mong lagpasan kami ni Tyr. Natatakot ako na walang mas trasher kaysa sa iyo. What a sharp-toned brat. Nagsalita ang Reverend sa malalim na boses. Tingnan ko kung makakasigaw ka pa sa isang sandali. Mahigpit na hinawakan ni Tyr at ng lalaking nakaputi ang mga espada sa kanilang mga kamay. Ang pagharap sa Reverend sa tapat nila ay nakaramdam sila ng matinding pressure sa kabila ng namana nila ang legacy ni Blade Hero. Gusto mo bang malaman kung ano ang gustong sabihin sa iyo ni Blade Hero bago siya mamatay? Nakataas ang kilay ni Tyr habang nakatitig sa Reverend. Anong sabi niya? Tanong ng Reverend. Sagot ni Tyr, sinabi niya na ang sinumang magmamana ng kanyang legacy ay kailangan lang niyang tulungang magawa ang isang bagay kapag umalis na sila. Iyon ay upang patayin ang hayop, si Queen Numan, at ipaghiganti siya. Queen Numan, masaya ka bang malaman na iniisip ka ni Blade Hero bago siya pumanaw? Akala ko noong una ay mahihirapan kaming hanapin ka. Iisipin na tatayo ka sa labas mismo ng mga tarangkahan patungo sa puntod ni Blade Hero. This must be fate. Just as well. This save you as from seeking you out all over the world. Dito ka. Ililibing ngayon, atone for your crimes against Blade Hero. Ha ha ha. Biglang humagalpak ng tawa ang Reverend. Nakadiin ang kanyang mga palad habang nagliliwanag ang dalawang puting mainit na ilaw sa pagitan nila. Noong buhay pa si Blade Hero, hindi niya ako tutulungan. What more? Kayong dalawa. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang Reverend ay tumakbo patungo kay Tyr at sa lalaking nakaputi. Bago makarating sa kanila, pinona ng Reverend ang kanyang dalawang kamao kay Tyr at sa lalaking nakaputi. Dalawang nakakatakot na bolt ng enerhiya ang bumaril. Agad na pinataas ng mainit na hangin ang temperatura sa paligid na ito ng ilang degree. Hinawakan ni Tyr at ng lalaking nakaputi ang Heavenly Conquering Blade at ang Sword of Grace para harangan ang dalawang suntok ng Reverend. Ang malakas na impact ay nagpa-atres sa kanyang kalaban ng ilang hakbang bago huminto. Anong malakas na lakas? Mula pa lang sa nag-iisang encounter na iyon, masasabi na ni Tyr at ng lalaking nakaputi na ang Reverend ay pambihira. Kahit hindi siya demigod, isang talampakan ang layo niya rito. Siguradong hindi niya kalaban si Tyr at ang lalaking nakaputi bago pumasok sa puntod ng Blade Hero. Ngunit ngayong natanggap na ng dalawa ang kalahati ng paglilipat ng enerhiya ng Blade Hero at nakuha ang ultimate skill ni Blade Hero, kwalipikado silang lumaban sa Reverend ng magkasama. Espada. Ang lalaking nakaputi ay mahinang sumigaw, iniwan ang kanyang mga after images sa bawat isa na nakatayo sa espada, unti-unting umaakyat sa Reverend. Nang siya ay 2 metro lamang sa harap ng Reverend, ang lalaking nakaputi ng maraming after images ay pinagsama at sinaksak ang kanyang espada sa Reverend. Nanlamig ang mukha ng Reverend nang ilabas niya ang 2 daliri sa paggalaw ng kurot, agad na ikinapit ang espadang hawak ng lalaking nakaputi. Blade. Kasabay nito, sinundan ni Tyr ang lalaking nakaputi, bumungad ang footwork ng 9 steps to disorientation. Agad siyang dumating sa harapan ng Reverend. Ang Heavenly Conquering Blade ay naglabas ng maharlikang lamig habang ito ay bumagsak. Itinaas ng Reverend ang kanyang kamay at hinawakan ang talim ni Tyr. Ang tatlo ay patuloy na naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan habang ang hangin ay humahampas sa kanilang paligid at ang lupa ay nabibitak sa ilalim ng kanilang mga paa. Si Ostermore at ang iba pa, na nanood ng labanan sa pagitan ng Reverend at Tyr, ay natulala. Nang pumunta silang 7 sa labanan laban kay Tyr at sa lalaking nakaputi, sila ay nasa pantay na lupain pa rin. Gayunpaman, pagkatapos lumabas ang dalawa sa Tomb of Sword Madness, ang kanilang lakas ay tumaas ng husto. Ngayon ang duo ay nakikipaglaban muli sa 7 tagapag-alaga. Sino ang nakakaalam kung pahihirapan lang sila hanggang sa mamatay sa loob ng ilang minuto? Kailan pa naging makapangyarihan ang dalawa?
Isang guardian ng Sacred Association ang huminga ng malalim. Ang Reverend ay isang ganap na pag-iral. Ngunit sinong mag-aakala na kahit siya ay hindi makakahanap ng hindi nararapat na kalamangan laban sa kanila? Ang legacy ng Blade Hero. Kumunat ang noo ni Oster. Hindi siya papayag na malampasan siya. Bigla niyang napagtanto na pinalampas niya ang isang magandang pagkakataon sa sandaling iyon. Kabanata 1550. May mga eksperto pa rin. Naglaban sina Tyr Summers at ang dalawa pa mula sa mga tarangkahan ng Tomb of Sword Madness hanggang sa mga guho ng Blade Pool at Sword Mound. Ang mga espadang nakakalat sa lupa ay natangay sa hangin sa pamamagitan ng enerhiyang nagmula sa tatlo. Ang kanilang mga espada ay sumasayaw sa galit habang sila ay nagpapalitan ng daan-daang suntok. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring lumabas sa tuktok laban sa iba. Talagang iniinis mo ako, Blade Hero. Naramdaman ng Reverend ang nakakatakot na enerhiya na nagmula kay Tyr at sa lalaking nakaputi. Galit na galit siya. Ang lahat ng ito ay dapat sa kanya. Nang makuha ni Blade Hero ang dalawang nawalang kaalaman sa 3 Sword Scriptures at ang 7 Blade Form, at ang dalawang banal na sandata na Sword of Grace at ang Heavenly Conquering Blade, malapit na siyang maging Diyos. Ang Reverend, Queen Numan, bilang isang matalik na kaibigan ng Blade Hero, ay nakatungo din sa paghakbang sa kaharian ng demigods at ituloy ang isang mas malawak na abot-tanaw. Inaasahan niyang ibabahagi ni Blade Hero ang 3 Sword Scriptures at ang 7 Blade Form sa kanya habang ibibigay sa kanya ang Sword of Grace o ang Heavenly Conquering Blade para makamit ang pagka-Diyos gamit ang Hin. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Blade Hero sa kadahilanang kapag ang Sword of Grace o ang Heavenly Conquering Blade ay ipinaraise kasama ang 3 Sword Scriptures at ang 7 Blade Form, ang kalikasan nito ay masyadong mabigat. Ang Reverend, na hindi pa naging demigod, ay hindi ito mapipigilan. Ito rin ay isang bagay na hindi siya angkop na linangin. Kung pilit niyang nilinang ang dalawang disiplina, sa huli ay mahuhulog siya sa landas ng halimaw. Ito ang mga salita ng Blade Hero. Ito ay isang masayang pahayag sa pamamagitan ng mga mata ng Reverend. Anong landas ang lalabas sa 3 Sword Scriptures at sa 7 Blade Form? Ang mga demigod lang kaya ang tunay na mapanatili ang kontrol sa dalawang banal na sandata. Ang lahat ng ito ay isang kasinungalingan upang linlangin ang isang 3 taong gulang, tama. Kung totoo yun, bakit natutunan ni Blade Hero, na wala sa demigod realm noon, ang 3 Sword Scriptures at ang 7 Blade Form with the Sword of Grace and the Heavenly Conquering Blade? Mula sa pananaw ng Reverend, si Blade Hero ay makasarili. Nais niyang maging isang demigod ng mag-isa at ayaw niyang ang kanyang kapwa-kaibigan ay gumawa ng mabilis na pagsulong sa tabi niya. Iyon ang dahilan kung bakit ginawa ng Reverend ang kanyang ginawa noong halos masira na ni Blade Hero ang kaharian ng demigod, na sa huli ay humantong sa matinding pinsala ni Blade Hero at tuluyang pagkamatay. Lalong nagalit ang Reverend nang makita si Tyr at ang lalaking nakaputi na hawak ang Sword of Grace at ang Heavenly Conquering Blade na may mas mataas na kasanayan. Blade Hero, hindi mo ba sinabi na ang paggamit ng Sword of Grace at ang Heavenly Conquering Blade habang nagsasanay ng 7 Blade Form at ang 3 Sword Scriptures ay haantong sa isa sa pagpunta sa landas ng halimaw? Kaya, bakit maayos ang dalawang batang ito? Nagsisinungaling ka sa akin. Napuno ng galit ang Reverend. Ito ay isang hindi nababasag na buhol na nanatiling ganoon kahit na matapos ang mahigit 30 taon. Nagsilbi lamang ito upang dalhin ang Reverend pababa at pababa. Sa estado ng galit ng Reverend, ang kapangyarihan sa loob niya ay patuloy na umakyat. Hindi mabilang na mga espada ang nakapalibot sa kanya, sumabit sa isang sword storm na sumugod kay Tyr at sa lalaking nakaputi. Sabay-sabay nilang iwinagayway ang mga sandata sa kanilang mga kamay, na hamarang sa sword storm at magkaharap. Ang nakakatakot na enerhiya ay patuloy na tumutulo, na nag-aalis ng alon pagkatapos ng alon ng presyon. Naramdaman ni Ostermore at ng iba pa sa paligid na para silang lumulutang na mga dahon sa karagatan, pabalik-balik at pataas at pababa sa gitna ng mga alon. Baka hindi sila matalo ng Reverend. Ang isa sa mga tagapag-alaga ng sagradong samahan ay tila may natanto at malakas na idineklara, dapat ba tayong umakyat upang tumulong? Nanlaki ang mga mata ni Cottiecald. Ngayon ay inilalabas nila ang kanilang panloob na lakas upang harapin ang isa't isa. Maaari tayong magdulot ng mabibigat na suntok kay Tyr at sa lalaking nakaputi kung papasukin natin si Tyr Summers at ang lalaking nakaputi.
Tara na. Walang pagdadalawang isip na sumigaw si Oster nang kumilos ang 7 Guardians at sumugod kay Tyr at sa lalaking nakaputi. Gayunpaman, bago pa man sila makahakbang ng 2 hakbang, bigla na lang silang nakaramdam ng di nakikitang panggigipit sa kanila. Sa sandaling iyon, pakiramdam nila ay may dala silang bundok sa kanilang likuran. Kahit isang hakbang pasulong ay nakaramdam ng hirap. Anong nangyayari? Namutla ang mukha ng lahat, nalilito kung paano lumitaw ang gayong nakakatakot na mapang-ipang puwersa sa mundo. Sinubukan nilang lagpasan ang pressure para humakbang pasulong, ngunit parang nabibigatan ang kanilang mga paa. Naging mahirap kahit iangat ang kanilang mga paa. May iba pang mga eksperto sa lugar. Sabay-sabay na reaksyon ng lahat. Isang matandang boses ang maririnig sa loob ng tahimik na kagubatan sa sandaling iyon. Sinusubukan mong gumawa ng palihim na pag-atake sa likod ng mga eksena habang ang iba ay nakikipaglaban. Hindi yun gentleman's act. Umupo ka lang at manood ng palabas. Sa sandaling binigkas ang mga salita, ang bawat tagapag-alaga ng sagradong samahan ay nakaramdam ng pagtapik ng palad sa kanilang mga ulo. Pagkatapos, lahat ay umupo sa lupa sa ilalim ng malakas na presyon. Di nagtagal, ang nakakatakot na mapang-ipang puwersa na iyon ay nagpawi kay Oster at ang iba ay bumalik sa kanilang unang estado ng kaginhawahan. Ngunit ang lahat ay nakaupo sa lupa na walang sinuman ang nangahas na gumawa ng isang hakbang patungo sa labanan sa pagitan ni Tyr, ang lalaking nakaputi, at ang Reverend. Sa oras na ito, ang duo at ang Reverend ay tame time na pinalabas ito, at ang magkabilang panig ay nagdusa ng matinding pinsala. Hinampes ng Reverend ang magkabilang palad niya kay Tyr at sa lalaking nakaputi. Ang kanilang mga panloob na organo ay marahas na na-trigger na sila ay bumulwak ng isang subo ng sariwang dugo. Sa kabaligtaran, ang mga napinsala ng Reverend ay medyo magaan. Muli, napuno ng sizzling light ang palad niya. Itinatag niya ang mga ito sa lupa, at ang hindi mabilang na mga espada sa ilalim ng kanyang mga paa ay sinipsip, na agad na nagpapula sa kanila. Ito ang mga tagapagmana ng legacy ni Blade Hero. Walang silbi. Sa sinabi nito, pinalipad ng Reverend ang kanyang mga palad kay Tyr at sa lalaking nakaputi. Daan-daang mga espada ang nagsimulang bumaril sa duo, na magagamit lamang ang Heavenly Conquering Blade at ang Sword of Grace upang talunin sila. Sweeping Army. Pinutol ni Tyr ang kanyang espada sa isang matunog na dagandong. Pagkatapos, ang nakakatakot na kislap ng espada ay bumaril at agad na nagpabagsak sa mga espada. Sa kabilang banda, ang lalaking nakaputi ay nagsimulang magsagawa ng isang set ng sword stance gamit ang kanyang talam. Mortal Sword. 3 sword na kasulatan, 7 blade form. Natigilan ang ekspresyon ng Reverend habang ipinatawag niya ang isang talam at isang espada sa kanyang mga kamay at muling nakipag-away sa dalawa. At sa mga oras na ito, naramdaman ng Reverend ang lakas ng dalawa na muling lumakas. Grafting Thunder. Sigaw ulit ni Tyr habang nagpadala ng slash out. 7 hanggang 8 talam ay ibinaba kaagad sa Reverend. Ang lalaking nakaputing mortal sword ay lalong naging mabigat. Sagradong sining. Umuungol ang Reverend habang nakabukang muli ang kanyang mga palad. Nabasag ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang nakakatakot na masiglang enerhiya ay nakapalibot sa kanya sa isang spherical energy barrier. Sa puntong ito, pinilit siya ni Tyr at ng lalaking nakaputi na gamitin ang kanyang pinakamalakas na paraan. Si Tyr at ang lalaking nakaputi ay pumasok din sa isang kakaibang estado. Ang karaniwang hindi nababagabag na mukha ng lalaking nakaputi ay namilipit ng masama. Ang tingin sa kanyang mga mata ay hindi isang tao.